akala na sa kabila ng mausok at maingay na kalsada ay matatagpuan ang isang kakaibang restaurant, ang Ambos Mundos. Ito ay isang Spanish-American restaurant na matatagpuan sa isa sa mga pinakasikat na lugar sa Maynila, ang Recto. Ang Ambos Mundos ay nagpatayo noong panahon pa ng mga Kastila. Marami na ito na pagdaan ng unos, ngunit ito ay nananatiling matatag. Ang Ambos Mundos ay mula sa salitang Spanish na ang ibig sabihin ay butchers. Ito ay kaiba sa karamihan dahil sa mga hayop na makikita sa bungad pa lang ng restaurant na ito. Mapapansin din ang kalumaan nito dahil sa mga lumang palamuti na nakasabit sa dingding. Ang presyo ng mga pagkain ay mula 15 hanggang 4,000 pesos. Sulit ang bayad mo dahil sobrang sarap naman ng mga pagkain nito. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Puntahan na ang Ambos Mundos. Saan po nakuha yung Ambos Mundos na pangalan? Yun ay nanggaling sa aking great-grandparents, sa great-grandlolo ko, kay Lolo Domen. Noong sila pa'y nag-handle ng tindahan namin. Dahil during the time, mahilig sila magluto kaya tinatag nila yung Ambos Mundos. Ang ibig sabihin nito, best good words ng Filipino and Spanish dishes. Kailan po na itatag yung Ambos Mundos? 1888. Bakit po may baboy ramo sa harap ng restaurant? Well, it's a sign of good luck. Good luck para sa tindahan. At para naman makakaiba, kasi kami na lang may baboy talaga sa restaurant. Ano po yung cuisine nyo dito? Ano na? Ano po yung cuisine nyo dito? Yung cuisine namin dito, Filipino and Spanish dishes. Ano po yung best seller na food nyo na Paella Ambos, murkon, kare-kare, yan, kalyo, pwede yung bangos, marami pang. Thank you po. Yun lang. Alam bang maraming migratory bird dito sa pusod ng Maynila? Hindi nga, saan we? Tara, dadaling kita at makita mo kung anong meron sa sinasabi ko. Tara! Go! Ito na yung sinasabi ko sa'yo. Ito na ba yun? Oo, ito na yun. Lagi ko nadadaanan to eh. Hindi mo akalain na dito sa Manila to, di ba? Oo nga no? Tara, silipin natin. Tara! Akala nyo nasa probinsya tayo, nagkakamali kayo. Nasa Metro Manila pa rin tayo. Every year, libo-libang bumibisita sa Coastal Lagoon Critical Habitat or mas kilala sa Las Piñas, Parañaque Critical Habitat Ecotourism Area. Nagmula po sa iba't ibang bansa ang 5,000 migratory birds na nagsisimula dito at lumilipad sa wildlife habitat. At ginagawa nila ito tirahan at mahigit 195 species ang nakatira dito. Coastal Lagoon Critical Habitat ay isang konserbasyon lugar para sa biodiversity. Binubuo ng 8 species ng mga mangroves at 10 mga species ng ibon. Hindi bababa sa 1% ng populasyon ng green shank at 10% ng populasyon ng black winged teal sa East Asian Australian flywing.
sa Coastal Lagoon Critical Habitat. Ang Pilipinas ay isang lumagda sa Ramsar Convention, Wetlands Conservation. Karamihan sa mga bahagi ng Manila Bay Wetlands ay produktibo sa ecosystem. Ang Coastal Lagoon Critical Habitat ay bahagi ng isang komplikadong baybaying ecosystem at masyadong sensitibo sa mga pagbabago sa kapaligiran nito. Ang pagkakaroon ng isang malaking bilang ng mga ibon sa lugar ay ginagawang wetland para sa kahalagahan ng mundo. Iwan, ang lakas ng ulan. Paano ba yan? Wala tayong abot ang ibon yan. Oo nga eh. Tingin ko wala na tayong makikita ibon eh. Gusto ko pa naman makahawak ng ibon, B2. Ibon ko, gusto mo? Ha? It's more fun in the Philippines.